bago matapos ang Agosto, Commission on Elections inilabas na ang guidelines para sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa 2025 midterm elections. At hindi lamang filing ang nilalaman nito, kundi maging ang guidelines para sa disqualification. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Isang buwan na lang, lulutang na ang mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ito'y dahil sa October 1 hanggang 8, magbubukas na ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa Commission on Elections. Kaya naman ang COMELEC naglabas na ng guidelines para sa pagsusumite ng COC. At ngayon, mas mahigpit sila, lalo na sa pagdidiskwalipika ng mga tatakbong kandidato. Base sa Resolution number 11046 na inilabas ng komisyon, madali na lang ibasura o kanselahin ng COMELEC ang isang COC ng kandidato kung may makikita silang pagsisinungaling dito. At para maimbestigahan ng COC, dapat ay may maghain ng reklamo tungkol dito na isang botante. Para naman sa pagdedeklara ng isang nuisance candidate o panggulo lang sa halalan, ang isang kakandidato, may 3 guidelines na inilabas dito ang COMELEC tulad ng pagpapatunay na naghain lang ng COC ang isang individual para gawing laro ang eleksyon. Magdudulot din ng kalituhan at kapag wala talaga itong intensyon na tumakbo sa eleksyon. At para naman sa pagdidiskwalipika ng mga kandidato, ito ay kapag may kakulangan sa kanilang kwalifikasyon at kapag hindi ito nakapaghain ng SOSE sa 2 magkasunod na eleksyon. Pwede ring madiskwalipika ang isang kandidato kapag ito ay nahatulang guilty ng isang korte dahil sa korupsyon sa eleksyon, nakitaan ng akto ng terorismo, sobra sa paggasta sa kampanya at iba pa. Nagpaalala naman ng COMELEC na sa mga maghahain ng petisyon, dapat maisumite ito bago pa man ang proklamasyon ng kandidato. At para naman sa mga maghahain ng COC na gagamit ng substitution, papayagan lang ito ng October 1 hanggang 8. At kung lalagpas dito, aplikable lang kung mamamatay o incapacitated na ang naghain ng COC. Matatandaan na sinabi noon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na para mas mapadali sa mga rehistradong botante na makita kung may paglabag ang mga kandidato sa kanilang COC, plano rin nilang i-post sa website mismo ng COMELEC ang mga Certificate of Candidacy at papayagan naman nila ang paghahain ng petisyon ng personal o kaya ay electronic mail. Samantala, kahit naman sa mga political parties, naghigpit din ang COMELEC. Mula 5 pangalan, 10 na ang nominees na isusumiti nila na tatayong representative ng kanilang partido. Ang substitution din sa mga pangalan ng nominees ay papayagan hanggang October 8. Kung lalagpas pa sa nasabing araw, ito ay kung namatay lang din ang lahat ng nominees o kaya ay incapacitated din o hindi na magagampanan ang kanilang tungkulin bilang nominee. Nauna nang ipaliwanag naman ng COMELEC na ang paghihigpit na ginawa nila sa mga tatakbo sa darating na halalan ay upang masigurong maayos sa magiging eleksyon sa 2025. Kung may nais man anyang kumwestiyon ito, ay bukas ang kanilang tanggapan sa petisyon na ihahain laban sa kanila sa Korte Suprema. Samantala, nagpaalala din ng COMELEC na huling araw na ng Register Anywhere program bukas at 1 buwan na lang din bago ang deadline ng registration ng mga botante na papatak naman sa September 30, 2024. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.